Salamat. Alam mo ba, mas na-explore ng vastness ng outer space kaysa sa oceans natin dito sa Earth. Uy, yung ano... Hindi, ang ibig kong sabihin, bakit kaya ang mga tao mas tinitingnan yung mas malayo kaysa sa nandiyan na sa harap nila? Parang ito, yung oceans. Atin na yan. It was given already. Unlike the stars, galaxies, and the likes. Hindi naman sa atin. Technically, theoretically. Humuhugot ka ba? Sige. What's your point? People tend to think out of the box more often than not. Kaysa tingnan yung mas simple, pero mas importante. Tulad ng mga tao, mas binibigyan nilang halaga yung appearance kaysa sa personality. Pero di naman natin kasi sila masisisi. Tayo. Kasi sa mundong ginagalawan natin, looks really do matter. Parang ganito. Our beauty masks the foul odor that our personality gives. Kung mabaho man yung ugali, natatakpan nyo ng mabangong itsura. Yun. Bulag tayo sa ganun. Yup. Society only cares if you're good looking. Ugly truth. Balik tayo sa outer space. Alam mo ba, sabi ng government, mag-explore daw sila sa labas para maghanap ng bagong planet. If in case masira man yung Earth, may papalit. Eh kung i-save na lang kaya nila yung Earth, eh di mas madali yun. Spare me the money, time, and effort of going outside. I know, right? Pero again, mas nag-focus sila na tingnan yung mas malayo. Kesa yun nandito, magbulag-bulagan na lang sila sa mga trahedya ngayon. Masyadong futuristic. Mas... Correction. You should say futurist if you're referring to people. Whatever. Eh di masyadong futurist. Di ba parang ang disrespectful naman nun sa past? I mean, di man lang nila binigyang halaga yung iningatan tsaka inalagaan ng mga taong nauna sa atin dito. Basta-basta na lang tinapon na parang basura after pakinabangan. Pero alam mo, yun naman kasi yung trend ngayon eh. Mas pipiliin ng tao na palitan kaysa ayusin. May tatanong ako sa'yo. Ikaw ba, kapag nasira yung ilaw sa bahay nyo, anong gagawin mo? Aayusin mo ba yun o lilipat ka ng bahay? Lilipat ng bahay. Joke lang. Pinag-isipan ko pa talaga. Siyempre naman, aayusin ko yung ilaw. Exactly. Kasi ang nasira, inaayos. Saan nilang papalitan? Wala nang remedy. Tulad sa love. We live in an age where people tend to give up easily. I mean, mas gugustuhin nilang palitan kaysa ayusin. Diba? Humuhugot din pala. Wait lang. Feeling ko frustrated astronaut wannabe ka. Childhood dream mo? Fascinated sa mga stars, galaxies, and the likes. Aliens! Hindi. Nagtufilik lang talaga ako and I like to question everything. Pero I'd rather be a psychologist than to be an astronaut, to be honest. Wow! Pero parang ang layo. Kasi from space dude to psychologist. Weird. Not exactly. Kasi kung tutusin, paras nga lang sila ng job eh. Mag-explore. Pagkaiba lang yung na-explore nila. Yung isa, utak ng tao. Tapos yung isa, yan, outer space. Tapos ako, ang pinili ko yung mas malawak i-explore. Sa tingin mo, alin yun? Outer space. Mas malawak yun. Think again. Kasi,
mas malawak yung utak ng tao kaysa sa outer space na yan. Kung tutusin nga, mas complex ang human brain kaysa sa the unknown. To be honest, very unpredictable. Di ko alam. Kung hindi ka pa rin naniniwala, sige, just get the thing. Titigan mo ako sa mata. Uy, ano yan? Hindi kita i-breezy. Dalian mo para maniwala ka. Sige. Oh. Anong nakita mo? Mata mo. Mas marami kasing stars, galaxies, and the likes. Sa mata ng tao, isa sa outer space na yan. All you need to do is explore. Dito, libre. Sila, gagastos pa ng milyon-milyon. So, sinong panalo? Ay, ewan ko. Malay ko ba? Ang gulo mo. Malay mo, gusto nila na ma-explore yung mga UFO na yan. Tsaka, ano bang ibig mong sabihin? Mas marami kasing hindi pa na-explain ng science dito kaysa sa mga UFO na yan. Siguro, mas unahin nila yon. Wow. Mas marami talaga. Lahat kaya nasasagot ng science. Forma ako kaya alam ko. Sige nga, anong love? Teka, science ba yun? Di ba sabi mo lahat? So, sinusubukan mo ako? Sige. Love. Collection of chemical reaction lang naman sa utak ng taong love. Epinephrine, dopamine, oxytocin. Or kung gusto mo, adrenaline, dopamine, and serotonin. Love is just an emotion. Sabi ko nga, chemical reaction. Very predictable. Well said. Predictable, pero yung outcome. Di naman kasi tayo na-warningan ng science sa love na yan. Unlike sa mga calamities na nabigyan tayo ng warnings. Kasi sabi nila, ang outcome daw ng love, devastating, chaos, beautiful disaster. Complex naman talaga ang love. I mean, tingnan mo, ang love, sa utak siya galing, pero sa puso masakit. Utak yung nagbigay ng signal, pero puso yung nasaktan. Ibang tao nagbigay, ibang tao sasaktan. Pero, gano'n naman talaga ang love. It's like a two-way street. I mean, pag nagmahal ka, matik na masasaktan ka. But it doesn't end there, ha? Kasi what matter is what you do between loving and hurting. Just like in life, what matter is what you do between life and death. It's what you put in that counts. It's about the journey, not the destination. Parang sa field trip, pagka, di ba, mas masaya yung biyahe kesa sa mismo pupuntahan. Di ba? Sorry hindi kasi ako masyadong makarelate pagdating sa mga love na yun eh. Ang alam ko lang sa love, yung mga nababasa ko, yung mga quotes, yung love hurts, love is blind. Naniniwala ka talaga dun, ah. Oo. Kasi di ba halos lahat naman ang nasusulat sa libro, totoo. Halos, pero hindi lahat. Bakit? Mali ba yung love hurts? Perhaps na-overlook lang natin yun. Love does not hurt. Ang masakit naman talaga yung ma-reject, itaboy, ma-friend zone, and the likes. Yun yung masakit. Pero love is the only thing that doesn't hurt. Sa katunayan, mas pinagtatakpan pa nga nun yung mga bagay na tulad nun. Paano yung love is blind?
Hindi naman love ang blind. Ano ka ba? Yung tao, yung bulag sa pagmamahal. Nagbubulag-bulagan sila na makita yung totoong pagmamahal. Even the Bible said that love only sees the truth. Love is not blind. Love always seeks the truth. Di ba mahilig ka sa mga stars, galaxies? Eh di, naniniwala ka sa shooting star. Oh, Are you serious right now? Shooting star? Talagang naniniwala ka sa mga fantasies na ganun? I mean, why wish upon a star if you could wish on God anytime? So ano ka ba? Yung shooting star na sinasabi mo? Nung nakita mo yan, million years ng patayan. So technically, you're wishing upon a dead heavenly body. alam mo, you know too much. You say too much but feel too little. Minsan sa mga bagay, huwag mo masyadong irrationalize. Huwag mo masyadong kaisipin. Damhin mo lang. These little things matter. Minsan kasi, knowing too much could be stupidity. And speaking too less makes you the wisest. I-feel mo lang kasi yung moment. Oh, ba't ka natameme dyan? Loko. Next time, pagka nakakita ka ng shooting star, tas may babae kang kasama, syempre papansinin niya yun. Ganon kasi kaming mga babae. Tapos, what you do is shut your mouth, tapos wish with her. Tell her how beautiful the night sky is. And lastly, don't forget to wrap your hands around her. Parang ganito? Oh, wala namang shooting star. Pati for future reference lang yun, wag kang ano. Pero alam mo, sa mga sinabi mo, sa mga napag-usapan natin, na-realize ko na ang tao, nakalimutan na i-enjoy yung present. Masyado silang nag-look forward sa future, nakalimutan na nila yung ngayon. Na ang tao, handang bitawan ng lahat ng hawak nila, gano'n man ka-importante yun. Para maabot yung mas mataas, na sa tingin nila mas importante, which in reality, hindi naman pala. Ayun, nasayang lang. And what are these sacrifices for? Ganun naman talaga ang tao, di ba? They'd rather have than to be. Wait, ano nga palang pangalan mo? If I could turn back time, I'd go back to that moment when you looked at me, gazed at me. I felt so alive when we sat down and stared at the sky and listened to each other's stories. 3 a.m. but there's no hurry. I have you and you have me right by your side that night when you pointed out your favorite star.